Isipin ninyo na may kausap kayong computer. Sinabi ninyo, "Computer, isave mo ang aking project." Pero walang nangyari. Sinubukan ninyo ulit. Wala pa rin. May isang mahalagang bahagi ng computer na maaaring wala o hindi gumagana. Ano kaya iyon? Magandang araw mga gets, grade 7 class. Handa na ba kayo sa part 2 ICT lesson ko? Bago tayo magpatuloy sa ating ICT aralin, intindihin muna natin ito. Pangkalahatang layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang maunawaan ang pangunahing components ng computer system at maipaliwanag kung paano nagtutulungan ang mga ito sa pagproseso ng impormasyon. Tiyak na layunin. Ang mga mag-aaral ay inaasahang 1. Matukoy ang pangunahing components ng computer. 2. Maipaliwanag ang gamit ng input devices. 3. Maipaliwanag ang gamit ng output devices. 4. Maipaliwanag ang pangunahing tungkulin ng CPU. 5. Matukoy ang iba't ibang storage devices. 6. Maipaliwanag ang relasyon ng input, processing, output at storage. 7. Makapagbigay ng halimbawa kung paano nagtutulungan ang iba't ibang computer components. Simulan na natin mga gets. Ready, get set, go! Kinabukasan, muling pumasok si Mia sa computer laboratory. May inilagay si G. Santos na computer sa harap ng klase. Ngayong araw, sabi niya, susuriin natin kung paano nagtutulungan ang iba't ibang bahagi ng computer. Itinanong niya, ano ang nangyayari kapag pinindot ninyo ang isang key sa keyboard? Sumagot si Mia, may ipinapasok po tayong impormasyon sa computer. tama. Ipinaliwanag ng guro na ang keyboard ay isang input device. Ang input device ay ginagamit upang magpasok ng data o command sa computer. Halimbawa, keyboard, mouse, microphone, scanner, webcam. Pagkatapos ay itinuro ng guro ang monitor. Ano naman ang ginagawa ng monitor? Pinapakita po nito ang impormasyon, sagot ng klase. Tama, ito ay isang output device. Kasama rin sa output devices ang printer, speakers, projector. Pagkatapos ay ipinakilala ng guro ang isa pang mahalagang bahagi. Mayroon ding bahagi ng computer na nagpoproseso ng instructions at data. Itinuro niya ang CPU, Central Processing Unit. Maaaring isipin ang CPU bilang parang utak ng computer dahil ito ang gumaganap ng mahalagang papel sa pagproseso ng instructions at data. Pagkatapos ay nagtanong siya, saan naman natin inisave ang ating mga files? Hard drive, sigaw ng isang estudyante. SSD, dagdag ng isa. Napakaganda! Ipinaliwanag ng guro ang storage devices ay ginagamit upang mag-imbak ng data at files upang maaari itong gamitin muli sa hinaharap. Pagkatapos ay isinulat niya sa pisara, input processing, output storage. Naintindihan ni Mia ang proseso. Kapag nag-type siya gamit ang keyboard, input, pinoproseso ng computer ang kanyang ipinapasok. Processing, lumilitaw ang resulta sa monitor. Output, at maaari niyang isave ang kanyang project. Storage, ngumiti si G. Santos. Ngayon ay nauunawaan na ninyo kung paano nagtutulungan ang iba't ibang bahagi ng computer bilang isang sistema. Mahahalagang konsepto. Una, input. Ang input ay impormasyon o komanda ay pinapasok sa computer. Halimbawa, keyboard, mouse, microphone, scanner, webcam. Pangalawa, processing. Ang processing ay proseso ng pagproseso at pagmamanipula ng data batay sa instructions. Ang CPU ay mahalagang bahagi na gumaganap sa prosesong ito. Pangatlo, output. Ang output ay impormasyong inilalabas o ipinapakita ng computer. Halimbawa, monitor, printer, speakers, projector. Pang-apat, storage. Ang storage ay ginagamit upang mag-save at mag-imbak ng impormasyon. Halimbawa, HDD, SSD, USB flash drive, memory card. Pagsusulit, student evaluation, application type, multiple choice questions.
pag-asang sumisikat sa sulok na may liwanag. Pangarap ay namumula, may tinig na gumagabay, may pusong handang maglingkod. Si Kuya Che ang kasama sa landas na ating tahat. Bawat aral na ibinabahagi, pag-ibig ang siyang susi. Sa simpleng pagkalinga, pag-asa'y laging uuwi. Sa Chess Corner, tayo'y magsama-sama. Liwanag ng pag-asa'y hatid sa bawat isa. Sa gabay ni Kuya Che, pangarap ay maaabot. Pananampalataya at edukasyon ang siyang handog. Sa positibong diwa, pag-ibig ay pamahagi dito sa Chess Corner. Puso'y laging nagkakaisa lagi. Sa bawat kwento turo, karunungan. Every piece of evidence tells a story. Every fingerprint, every signature, every bullet, every photograph reveals the truth. But truth can only be discovered through science, expertise, and integrity. Introducing Private Ryan Forensic and Criminology Services, your trusted partner in forensic science, criminology, security, and professional education. Whether you are a lawyer seeking an independent forensic opinion, a police investigator strengthening your case, a court requiring scientific analysis, a company improving workplace security, or a criminology student preparing for Philippine licensure examination, we are here to serve you. We provide professional services including independent second opinion on forensic examinations like fingerprint examination, ballistics examination, question document examination, and forensic photography examination. We also specialize in security, safety, and protocol consultation and design, detective and investigation services, criminology research consultation, forensic innovation and invention, PRC criminology licensure examination review, criminology education consultation, and affordable quality forensic equipment and materials. For more information, you can email us at che.powerfrom.160278@gmail.com. Private Ryan Forensic and Criminology Services. Science, integrity, excellence, justice.